Sir. Sir. Si Romulo. Si Diego. Shit! Sir. Ito yung nakuha kong epekto sa mga sindikato. Diaz! Tagumpay saan ang mission natin kung hindi lang minalas yung dalawa. Anyway, good work, Durano. Thank you, sir. Anong ibig sabihin nito? Nakuha ko ito sa ilalim ng upuan ng jeep mo. Sir, baka may nagbiro lang sa akin dyan. Hindi ako gagong pulis na katulad mo. Papunta ka pa nandun. Pauwi na ako, gago. Sir, wala akong alam sa binibintang ni Tiniente. Akala ko iisang kulay ng dugo natin. Malabnaw pa lang sa'yo. Sir, wala talaga ako. Masyadong mataas ang ambisyon mo, Durano. Pati ako, tinatapakan mo na. Karding! Elinda? Bakit? Iha? Bakit? Hindi siya magtatagal sa kulungan. Magkikita rin kayo ni Karding. Inay, wala siyang kasalanan. Alam ng Diyos yan. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Nay! Nay! Elinda? Elinda? Elinda!
Asan na? Nawala! Doon sa pantaron! Karding? Hanip ka talaga o tinakot mo ako? Ano ba nangyari? Bakit ka tumakas? Tsaka paano ka nakapasok dito? Hanggang ngayon di ka pa nagbabago. Kung magtanong ka, para ka rapido. Burara ka pa rin hanggang ngayon. Sarado nga yung gate mo sa baba. Sarado yung pinto mo dyan sa itaas. Pero yung exit mo dun sa likod, kahit dalawang elepante, pwedeng pumasok. Hindi ako aakitin dito. Walang tatalo sa akin dito. Teka nga muna, yung sarili mong gusto kong pag-usapan natin eh. Sabog na ang balita, Karding. Nakaalarma ka na dito sa buong Metro Manila. Alam mo ba? Kaya nga hindi ako magtatagal dito eh. Nagbihis lang ako. Ang hirap sa'yo, para kang hindi dating pulis yan eh. Tumakas ka. Ba't ka pa nagpunta dito? Sana kinotak mo muna ako sa phone o kaya sa pager ko. Delikado ka rito. Karding naman. Hindi na maikakaila. Lantad ng relasyon natin sa departamento mo. Pwede ba? Pakibaba ang volume ng baterya mo. Kailangan ko ang bakal na ginagamit mo sa target shooting natin. Bakit? Anong gagawin mo sa baril ko? Baka kinakalawang na siya, Jessica. Gusto ko siyang marinig kumanta. Matindi talaga to si Santiago na bawa. Kanina pa yugyug ng yugyug yan. Nilulumot na yung mga baso nila. Pagbigyan mo na sila, Torres. Pwede naman ni Santiago eh. Dali lang mga pare. Jijingle lang ako. Sige lang, pre. Babalik nga pala tayo sa usapan natin kanina. Alam mo, Torres, makuha mo lang kahit kapiraso na abilidad ni Teniente Singson. Ako mismo magsasabi sa'yo. Yayaman ka. Masyado mo ako minamaleto, Capo. Sino pinagmamalaki mo? Si Teniente? Walang binatbat yun. Sa totoo lang, hindi kikilos yun kung hindi sinususiyan ni Captain Ligaros. Walang utak yun eh. Puro tapang lang yung Singson na yun. Para naman kayo mga bata eh. Pare-pareho lang naman tayo namamantikana. Pinagtatalunan niyo pa yung mga amo natin. Ang sabihin niyo, kung hindi tayo nakasandal kay Licaros at kay Singson, eh di pare-pareho tayong walang matitikmang grasya. Tama si Reyes, mga parts. Kaya quiet na lang tayo. Huwag na natin pag-usapan sina Kapitan. Ang gusto kong pag-usapan natin ay si Durano. Baka may binabalak siyang masama kaya siya tumakas. Eh ano kung mag-isip siya ng masama, pare?
Eh di subukan niya tayo. Para siya nagtampo sa bigas. Pare, no contest yun. Convict yun eh. Parak tayo. Masisira lang tong kabinto kapag yun ang pinag-usapan. Weather, pulutan pa nga. Masarap na pulutan yan. Pag tigisa lang kayo, sa impyerno na kayo magdidisco. Hello? Teniente, si Reyes ho ito. O bakit? Sir, si Durano, naunahan ho kami. Ano? Sir, nasa morgue na sila Torres ngayon. 7 ang naibuwal sa mga kasamahan natin. Sinasabi ko na nga ba? Hindi dapat sa buong pinaplant ni Kapitan doon sa hayop na yun. Dapat pinakain ko na ng bala yung asong yun eh. Huwag na ho kayong magalit, Teniente. Planuhin na ho natin si Durano hanggat may oras pa. Dapat! Kung naulol na ang aso, oras na para gawin siyang pulutan. Hey, dalihan nyo! Oo, sandali! Andiyan na ako, anak! Kailangan abutan natin yung huling biyahe. Hindi ka na dapat pang bumalik sa lungga mo, Durano. Hinanap mo lang ang kamatayan mo. Tiniente, kung kaligayahan mong kamatayan ko, huwag mo idama yung pamilya ko. 7 sa mga pulis ko ang pinatay mo. 4 lang kayo. May utang ka pang 3. Hindi kami kalaban. Talaga nakaschedule na sa akin ang mga eskalawag na yun. Kaya, sa maniwala ka at sa hindi ko inaasahang naisalba ko pala ang buhay mo. Salamat na rin. Kahit nagkataon lang ang pagkakaligtas mo sa akin. Kilala kita, Macario. Sa palagay mo kaya, bubuhayin ko ang isang pulis na katulad mo. Matapos mo ma-witness ang isang massacre na sinatap ko kung wala akong interest sa'yo. Mas interesado ako sa pamilya ko. Sama sila din nila. Digoy, meron tayong mga bagong bisita. Tuloy po kayo. Tayo na. Nasa mabuti silang kalagayan. Ako na nagsasabi sa'yong pwede ka na matulog na mahimbing. Dito muna kayo mamamalagi habang wala pang bilin mula sa boss namin. Yung isang anak ko, bakit hindi ninyo isinama sa amin? Hindi ko masasagot ang tanong ninyo, Aling Carmen ako. Aling Carmen. Kahit ako man ho ay nabigla rin. Hindi ko inaasahang ako matutokang mag-escort at magbantay sa inyo rito. Nasaan ho ba kuya ko? Hindi ko alam. Pero ang balita ko sa mga kasama ko, may mahalaga silang pag-uusapan ng boss namin. Aminin ko sa'yo, salot ako sa mga taong tuwid ang pag-iisip. Pero Diyos ako sinasamba ng mga taong kumikilala sa kislap ng kwarta. Baligtad na ang panahon, Durano.
Kung nung araw, marangal ka, ngayong kriminal ka. Ang ibig sabihin, kailangan meron ka na sasandalan para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo. Baon ako ng utang na loob sa'yo. Wala akong tatakbuhan. Hindi ka magsisising sumangga sa akin, Durano. Paano ako makakabayad sa'yo? Simple lang. Tatapatan mo ng bala ang bawat buhay na hinira mo sa akin. Ang escape convict na si SPO1 Turano ang palalabasin natin sa media na nagmaster at bumana sa grupo ni Teniente Singson. Hoodluming uniform. Yan ay paliliwanag natin sa press con. Si Durano ay talaga isang miyembro ng 14K. At dahil siya na rin ang tumba sa pangkat ni Torres, ngayon pa lang, inilalabas ko ng order ko sa inyo. Get SPO1 Turano, dead or alive. I don't want to encroach on your rights, Jessica. Alam kong pagsikil yan sa freedom of the press. But as editor, I have to safeguard the integrity of this newspaper. Pag tinira mo ng below the bed si Captain Licaros, baka buweltahan niya tong dyaryo ko. Alam mo namang sanay sa ganitong asunto si Licaros. Sir, we owe a lot to our reading public. Interes nilang una kong iniisip. Bakit? Hindi ba totoong tumakas si Durano at pinagbabaril niya si Torres sa FX Club? Totoo. Oh, ganun naman pala. Ano pa pinagtatalunan Sir, natin? Sinasariwa ko lang yung balita kung bakit nakulong si Durano nung wala namang kasalanan. That is your opinion. Ha? Yan ang point of view mo. Luma na yung issue yan eh. That is closed book. Wala nang may interes sa kaso ni Macario Durano. Precisely. Kaya nga binubuhay ko ulit ang issue. Ano ba sa palagay niyo? Bakit niya ginantihan yung mga alipores ni De Caros? Hindi ako manghuhula. Hindi na kailangan hulaan, sir. Masyado nang naging drastic yung ginawang paglilitis sa kanya. One side of the coin lang nakita ng husgado kay Durano. Kaya nga nagwala yung tao eh. Kinagantihan lang niya yung mga skalawag na sumira sa pangalan niya. Jessica, common knowledge na ang pagkakaibigan niyo ni Durano. O baka naman more than just friends. Kaya ikaw itong tumatay yung abogado ng puganteng yan. Eh convicted na yung tao eh. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Kung bakit siya naguhuramentado? Abay, wala akong pakialam sa buhay niya. Naghahanap buhay lang tayo dito. Have a heart naman, sir. Binabalanse ko lang ang issue ng column ko, okay? Okay. Okay. I'll give you one last chance, okay? Ilalabas ko to. Pero sa susunod, ibang anggulo naman ang paglaruan mo. Challenging sa akin ng police beat. Buhay ko na yon. Besides, gusto niyo bang bumaba ang sales natin? Ayan naman ang gusto ko sa'yo. Hindi ka mayabang. Albert, Hoy, sige boy. andun. Kausap ni Mulo. Sige. Panay de paril ang mga tao dito. Halang ang mga kaluluwa. Karding, daig pa namin ang mga bilanggo. Impyernong lugar na ito. Kuya? Ihinto ba kami sa pag-aaral ni Gina? Bakit tayo nagkaganito, kuya? Hindi na musmo sa mga kapatid mo, anak. Hindi ka ba nakukonsensya? Wala ka bang puso, pati sila idinamay mo sa karahasan mo? Kailan ka pa titigil? Kailan ka pa matatauhan? Pagpatay ka na? Matagal na akong patay, inay. Mula nung matatakan ako ng Reyes. Nang alisan nila ako ng Tagal. Nang wala si Erlinda. Wala nang halaga ang buhay ko, inay. Paano ako? Paano yung mga kapatid mo? Wala na rin ba kaming halaga sa'yo? Ihihingi ko na lang ng tawad sa Diyos ang mga pagkukulang ko sa inyo. Bahala na. Karding, hindi mo na sila dapat pinatulan. Pulis ka pa naman. Hindi ka dapat tumatol sa kanila. May batas tayo. Maraming butas ang batas, inay. Isa na ako sa biktima ng maling panghuhukom. Gina, Junior, hindi ako nawawala sa sarili ko. Alam kong ginagawa ko, inay. May katapusan din, inay, ang paninigil ko sa kanila. Pero anak,
Marami ka na napatay. May masamang damo pa akong gagapasin, inay. Ang ugat. Kilalanin mo mabuti ang taong yan. Siya ang una mong assignment sa akin. Dati kong associate yan. Pero, tinubuan ng sungay ang ulo niya. Ngayon, nanunuwag na. Doble ka na. Ang ibig sabihin, nakikinabang na siya sa akin. Kumikita pa siya sa bambugang. Nakalaban ko naman sa negosyo. Alam mo, nasa order of battle na ang hudas na yan. Pero ang gusto ko, unahan mo ang NBI at CIS dahil mas malaki ang atraso sa akin ng hayop na yan. Saan ko siya makikita? Sir, saan ho kayo? Sa taas, sa penthouse. Hindi ho pwede. At bakit hindi? Dahil banal na tao lang tatanggap sa taas. Dapat sa inyo, sa baba lang. Pasensya ka na. Pambayad utang kita. Tabi, tabi! Tabi kayo! Kailangan maabutan natin si Sir ngayon. Oo, dali natin. Ano, napapirma mo na ba yan? Hindi pa nga eh. Ibisa mo. Hurumentado ka na bang talaga? Hindi ba't napagkasunduan na natin na iaapilan natin ang kaso mo? Paulit-ulit kong pinag-aralan ng asunto ko. At kahit totoo may milagro, imposibleng mangyari sa akin yon. Ayokong mabulok sa bilangguhan. Kaya ako tumakas. Kung yan ang way of thinking mo, okay, wala na ako magagawa. Nangyari na eh. Gumanti ka na, pumatay ka na. Baril ko pag ginamit mo. Ang hindi ko lang maisip kung bakit pati pagiging hitman, pinasok mo pa. Sinabi ko naman sa'yo, hostage nila ang pamilya ko. Dahil kaming testigo, nung itumba nila si Teniente Singson, hindi ko na makakuha ang tumanggi kay Velasquez. Dahil ang pinalilitaw niya, sinalba nila ang buhay ko sa kamay ng mga iskalawag. Sindikato yung pinasok mo. Hindi ka makakaalis kung hindi ka mismo ang kakala sa kanila. Karding, lumayo ka na sa kanila hanggat maaga pa. Iwasan mo makipaglaro kay kamatayan. Pag nakabayad na ako ng utang, ihingin ko ang kalayaan ko kay Velasquez. Kailan pa? Pagpatay ka na? Pag tinakpan ka na ng dyaryo? Handa na akong pumatay at mamatay. Matyak ko lang ang kaligtasan ng pamilya ko. Pamilya mo? Paano naman ako? Ikaw, habang buhay ka na lang ba sa pagiging wanted mo? Sa tuwing magkikita tayo, panin na ako na sandali na lamang pa. Karding, isipin mo naman ang katayuan ko sa'yo. Si Durano yun ah. Jessica, sumakay ka na. Bakit? May demonyong nakakita sa atin. Base come in. Base come in. This is Lancer 2. Suspect Macario Durano spotted on board red bottom car with plate number NJF 454 along Mindanao Avenue. Sige, sir. Ayun. Heading towards North Fairview. Please set up roadblocks. Tama na yan. May operation pa kami. Opo.
banata mo! Noong una, mga kabaro natin ang nirarampa. Ngayon pati mga kasangga natin sa Bambugang, kinakantina ni Durano. Dapat talaga, sir, sinalvage na natin yung kumag na yun nung una pa lang. Pakiramdam ko parang siyang asong ulol na nangangagat. Nagihiganti na siya, sir. Baka pati tayo, matsambahan. Huwag na tayo magsisiyan, Enriquez. Hindi naman lahat ng oras sa kanya eh. Darating din ang araw ni Dorano. Tama si Diaz, sir. Hindi naman kami nagpapabaya eh. Araw at gabi, nahanting namin ang lungga niya. Kaya kahit na magtago si Durano sa palda ni Velasquez, makikita rin natin ang buntot niya. Sa ngayon, hindi natin kailangang banggain ng 14K. Lalo't isang pipitsuging pulis lang inaarbor ko. Kikilitiin ko si Velasquez. Baka makuha ko siya sa diplomasya. Octavio! Patawarin mo na ako, Octavio! Hindi na ako ulit! Maawa ka sa akin! Mabigat ang kasalanan mo sa akin. Napakagago ko naman para patawarin pa kita, Adolfo. Magsisikip ng daigdig para sa ating dalawa. Kaysa ayaw mo sa gusto, sa impyerno tayo magkikita. Octavio! Patawarin mo ako! Hindi na ako ulit! Bigyan mo pa ako na isang pagkakataon! Octavio! Nakikiusap ako sa'yo! Wag! Wag, Octavio! Wag! Sige. Gawin mo yung pataba sa mga halaman ko. Opo. Kaya. Siya si Octavio Sanchez, isang informer ng CIS.
Dati siyang user ng droga. Dalawa na sa mga bata ako napahamak ang dahil sa kanya. Ayoko na magkaroon pang pakatlo. Kaya ang gusto ko, ihatid mo na siya sa impyerno bago kumalat ang kanyang kamandag. Tarantado ka! Bakit ka umarang dyan? Abante mo nga yan! Nakatraso kami! Talagang may atraso kayo. Bopol ka pa eh! Anong atraso sinasabi mo? Di na kita dapat sagutin. Naibaba ng hatol sa inyo. Salubong mo kay Satanas! Drug Lord's Fury. Jessica, hindi kita maintindihan eh. Noong una, si Licaros ang sinusundot mo. Ngayon, si Velasquez ang tinutumbok mo. Ako na ang natatakot sa tapang mo ah. Baka patulang ka na, ikaw ang susunod na ma-headline. Boss, kung lalagyan nyo ng mali siya yung sinulat ko, bahala kayo. Dahil hindi ko naman tinukoy ng diretsyan si Velasquez. Kaya paano nila ako titirahin ng libel? I was not born yesterday, Jessica. Kahit na nagkalat pa sa buong Maynila ang mga kidnap for ransom gang, ang mga drug traffickers, ang Bamboo Gang o ang Hong Kong Triad. Basang-basa ko kung sino ang gusto mong i-expose. Hindi mo maikakailayan. Kitang-kita na ang 14K ni Velasquez ang iniintriga mo. I've been playing this kind of ball game for quite some time now, sir. Bato-bato sa langit. Ang mapikon, talo. Malapit na akong matalo. Balikan mo na ang computer mo. Ibalato mo lang sa akin si Durano. Wala na tayong pag-uusapan. Unfair ka naman, Kapitan. Gusto mo yata ikaw lang makinabang eh. Samantala nakakapirwisyo ka naman sa akin. Tsaka para mo na sigurong inampun ko nga si Durano. Binasi ko lang sin-expose si Jessica Padua. Dali mo naman palang bilugin. Eh, Kenkoy ka pala eh. Pinabili na ng sukal, naniwala ka naman kagad na reporter ang chismosan yun. Ang hirap sa'yo. Masyadong matigas ang kukote mo. Eh kung nakikiisa ka sa akin, eh di mas titibay at lalakas ang network natin,
Hindi tayo nag-uusap para kumbinsihin mo ako. Ilabas mo si Durano. Kahit bumangon pa lahat ng mga patay dito, talagang sa kakampi ko lang pinapakita ang bara ko. Hindi kita kukulingin, Velasquez. Dahil magandang bara ang hawak mo. Pero pag nasilipan kita, ihirit ako. Kahit butas ng karayang papasukin ko, gigibain ko ang itinayo mong pader. Wala akong pakialam. Kasi o may masagasaan ako. Tatapusin kong maligayang araw mo. Adios, Kapitan. Ay! Pagi! Sir. Ilabas nyo sa hawla si Durano. Dalhin nyo sa akin bukas sa umaga. Opo, boss. Madaldal parang loro. Mahangin parang ipo-ipo. Nalibadbaran ako. Patahimikin mo. Kilala ko ito. Alam ko. Police reporter yan si Padua. Dati kang pulis. Kaya hindi ka takatakang maging kaibigan mo siya. Mabango siyang bulaklak. Pero may laso ng kanyang dagta. Papatayin ko ng 10 beses si Licaros. Pero hindi ko sasalingin si Jessica. Galing sa Taiwan ang order. Kaya hindi lang ako may gusto. Naalisan ng tinik ang rosas na yan. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero pag hindi kaya ng konsensya ko, kahit utos ng hari, susuwayin ko. Huwag mong akalaing hindi kaya ng mga bata ko ang pinagagawa ko sa'yo. Pero ewan ko ba kung bakit. Mas kampante ang kalooban ko pag ikaw ang nagrarampa. Hindi ko tinatanggihan ang trabahong binibigay mo sa akin. Ang inaayawan ko lang, yung bibiktimahin ko. Wala tayong pagtatalunan, kung demonyong papatayin ko. Hindi pa panahon para ibuwal mo ang ating mortal na kaaway. Unahin mo muna si Jessica Padua. Tsaka mo na sunod, si Licaros. Kailangan sundin mo ako, Durano. Ngayon ko pa lamang masusubukan ang katapatan mo sa organisasyon. O ang katapatan mo sa babaeng inaasawa mo. Hindi naman sa panghimaso, Kapitan. Sana nilaro mo na lang si Velasquez kagabi. Tapos na sana ang sakit ng ulo natin kay Macario Durano. May katuwiran si Garcia, Kap. Pinpointed na natin si Durano na nagtatago sa saya ni Velasquez. Sana pumayag ka na sumangga sa 14K. Bukod sa makikinabang na tayo, maalisan pa tayo ng tinik sa leeg. Darating din tayo dyan, mga bata. Kaya lang sa ngayon, ayokong masira ang reputasyon ko sa Bambugang. Kaya nagiging mailap ako kay Velasquez. Isa pa, kung basta ko susunggaban ng pain nila, barya-barya lang kikitain natin. Sir, di naman tayo nakikiusap sa kanya. Siya nag-aalok sa atin. Kahit na, tusong tarantadong yun. Sir, lumalayo na ho tayo. Si Durano ho ang pag-usapan natin. Huwag kang mainip, Acosta. May nabuo na akong bagong plano. At kung papalarin tayo sa inisip ko, 2 ibon sa isang putok ang tatamaan natin. Hanggang mamayang hati kabilang binibigay sa'yo. Pag hindi pa nagbago yung takbo ng utak mo, buburahin ko kayo lahat sa bundok! Martinez! Sama siya sa pamilya niya. Matay ang buti. Huwag mo silang pakakainin. Hindi ako babalik. Opo. Narinig mong utos ng amo ko? Sige, lakad! Lakad, sabi!
Sino yan? Good evening, Jessica. Ramos Verano kayo pala. Hating gabi na. Ang sisipag niyo naman. Bakit? May emergency lakad ba tayo? Wala, Pards. May naamoy lang si Chip na malansa. Malansa? Hindi ko ata maintindihan ang ibig niyong sabihin, ha? Ano bang problema? May madadaanan ba tayo sa taas, kuya? Meron. May kataasan lang. Eto, labo nyo. Hindi ako papayag, Karding. Ang panganay bang iniisip mo? Hindi ko isusugal ang buhay ng mga kapatid mo. Inay, hindi tayo dapat abutan ni Velasquez dito. Kuya, natatakot ako. Maraming bantay. Huwag na kayo mga harap tumakas! Nagtoda sa kayo sa akin ngayon! Pwede! Durano! Huwag, Durano! PNP rin ako. DPA ako ng departamento natin. Delikadong dumaan dyan. Sumunod kayo sa akin. Alam ko lahat ang nangyayari sa'yo. Mula nang tumakas ka ng munti. Si Jessica ang lihim na nagre-report sa akin. Minsan lumapit siya sa akin at nakiusap. Ibig niyang tulungan kitang muling mabuksan ang kaso mo kay Kapitan Licaros. Sentensyado na ako. May influence ang mga taong nakakalabang ko. Kaya imposible na mabaligtad ang atol sa akin. Karding, makinig ka muna kay Hepe. Hayaan mo muna siyang... Isang paraan lang nalalaman ko. Ang paaminin si Licaros sa dulo ng baril ko. Nasa kamay na kita, Durano. Kaya hindi mo na magagawa ngayon ang karahasang nasa utak mo. Pasalamat ka't nakapenetrate sa 14 case si Martinez. Kung na-delay ka ng pasok kay Velasquez, Jack, tapos na ang kasaysayan mo. Hepe, huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Maawa na kayo sa kanya. Walang kasalanan si Karding. Wala ho. Sa ngayon, hindi mo na kita ibabalik ng munti. Marami ka ng bagong kalaban, Durano. Kaya dapat lang naingatan ko ang buhay mo. Maging ang pamilya mo. Nasa hukay na rin ang kanilang isang paa. Ikaw rin, Jessica. Natapakan mo ang buntot ng halimaw. Kaya mananatili ka rito hanggat nasa hit list ka ni Velasquez. Hindi ako nagtataka kung tumakas si Durano. Ang palaisip sa akin. Bakit pati si Martinez nawawala? Boss, mas lalo ako naniniwala ngayon na DPA yang si Leche! Martinez. Kaya DPA o PACC ang hayop na yan. Huwag nang pahabain ang buhay niya. Sir. Tama ang naging desisyon sa'yo ni Hepe Sarge. Sa totoo lang, bayad na ang ulo mo, Durano. Kaliwat kanan na nagbabanta sa buhay mo. Ibalikan man namin sa kulungan mo ngayon. Ipapatay pa rin sa'yo. May isa pang dahilan, Durano. Kaya confidential ang ginagawa namin pagsisafeguard sa'yo. Kayong dalawa ni Martinez ay galing sa loob ng sindikato. Kaya tiyak, kayong dalawa ang magiging alas ni Hepe laban sa 14K. Ano ba ang totoong naging problema mo kay Kapitan at binangga ka niya ng husto? Napakaliit na bagay lamang, Martinez. Kung natatandaan ninyo, may na-intercept si Carding ng mga gun runners sa South Harbor. Inawitan siya ni Licaros, pero hindi niya to pinagbigyan. Doon nagsimula ang kanilang iringan.
Kung ganon, posible talaga na isinetap ka ni Kapitan. Anong posible? Talagang sinadya siyang iset up ni Kapitan Licaros. Walang kasalanan si Carding sa kanyang kaso. Hayaan mo, Sarge. Nangako naman si Hepe na paplansyahin niya yung gusot niyo ni Kapitan. Kaya huwag kang mag-alala. All out kami sa'yo. Priority kasi ni Hepe ngayon. Ilagay muna sa headline si Velasquez. Palabas na ako si boss. May problema ba, Epe? Ikaw ang may problema, Velasquez. May warrant ako para sa'yo. Warrant? Bakit ano kasalanan ko? Pakita mo nga yung warrant mo. Sa korte na lang tayo magpaliwanagan, Mr. Velasquez. Huwag mo akong tawanan, Martinez. Dahil mga hudas sa katulad mo, may nagsisisi sa bandang huli. Hindi ko alam marunong ka palang tumula. Kailan ka pa naging Makata? Mula nung naupo ka bilang Chief Superintendent. Ramos, Verano, isuot nyo na yung bracelet na ipinadala ko para sa kanya. Ni sa panaginip, hindi ko inaasahan na ikaw pala mismo ang hard killer na papatay sa akin. Pero alam mo, matinik at matunog ang intelligence si Chief. Kaya nang inaasahin pala ako ni Velasquez para patayin mo. Nandito na ako sa custody niya. Utang natin pareho ang buhay natin kay Martinez. Oo nga pala. Nasaan na nga pala siya ngayon? Oh, sige mga pards. Okay, sige Martinez. Mirna! 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 Huwag ka muna magpakamatay. Hindi ka pa nabibindisyonan. Sa sugal, may panal at may talo. Pero dito sa hawak ko, lagi kang talo. Tara! Carding? Bakit? Si Erlinda ba? Nakukonsensya ako. Nawala siya nang dahil sa akin. Ako yata ang pinatatamaan mo, Carding. Buhay pang asawa mo, ginagawa na natin to. Kung sisisihin mo mga sarili natin, dapat nun pa. Kasalanan man to sa mata ng Diyos. Mahalin man to sa mata ng tao. Alam ko, maiintindihan din tayo ni Erlinda. Hindi ka mahirap mahalin, Jessica. Sana nga, patawarin tayo ni Erlinda. Kahit na madugtungan pa ang kanyang buhay, kailanman na hindi niya maaaring maibigay sa iyong pangarap.
Karding, kung isa mang pagkakamali ang mabigyan ka ng anak, kahit na gaano pa kabigat ang parusa, tatanggapin ko. Total, ako naman ang may diferensya eh. Sa dinami-dami ng lalaki, bakit sa isang may asawa pa ako nagmahal? Pero namumukhaan ko yung isa, medyo Hello? matapad at mahaba ang buhok. Ilan bang tao nakita? Sino po sila? Mga... Sandali lang po. Armado sila lang. Chief, tawag po para sa inyo. Pakikita ko sa inyo mga retrato doon sa headquarters. Kung pwede sumama sa amin. O sige ho. Anong pangalan mo ulit? Sino yan? Pedring ho. Ayaw hong magpakilala eh. Pero importante daw ho. Saan nakatira? Diyan lang ho, sa may tapat bahay. Nung kanina ho, nung paglabas Hello? ko, Nakikiramay ako sa nangyari sa Martinez mo. Sana magtuloy-tuloy siya sa langit. Velasquez? Believe din naman ako sa'yo. Boses ko pa lang, kilala mo na. Nasaan ka? Narito pa rin, sa kapirasong rehas at pader. Gusto ko lang malaman mo. Bukas ng umaga, bababa na ang release order ko. Masyado kasing mahina ang ebidensya mo eh. At saka, nawala pa. Sabi ko naman sa'yo eh. Hindi ako bagay sa mabahong lugar na ito. Hello? Hello? Sa pagkawala ni Martinez, para akong agilang naputulan ng pakpak. Nawalan ako ng lakas para dagitin si Velasquez. May isang bala ka pa, Hepe. Pumapayag na akong tumayo bilang isang state witness labang kay Velasquez. Sa dami ng mga dekampanilyang mga abogado niya, kulang pa rin ang lakas natin. Kaya bukod sa isisiwalat ng mga baho ni Velasquez, kailangan kalampagin natin ang mga liporis niya para makakuha tayo ng mas matibay na ebidensya laban sa kanya. Sir, kung isasama niyo sa operation si Karding, baka sumabit lang kayo. Wala na siya sa serbisyo. Kaya wala o takas o wanted pa siya, kaya kong panagutan ang magiging kasalanan ko sa batas. Ang mahalaga sa akin, ang kapakanan ng lipunan. Tumawag si Boss Velasquez. Gusto niya matiyak kung tuloy ng delivery natin mamayang gabi. Kung tungkol sa epektos, hindi tayo sasabit. Alam mo, para makasiguro si Boss na wala tayong bulilyaso, kailangan ayusin niya yung chief inspector dun sa custom. Tingin ko gutom na gutom eh. May pasak na sa bunga ang mga matatakaw na yun. Kaya tuloy na sa first flight ang pedido natin papuntang Taiwan.
na ako. Dito, dali! Taas ang kamay! Hop! Ano? Sige. Pababay na yan! Sakit! Sige! Baba, baba! Lahat! Ano yan? Sige, sige! Lahat! Sige, sige! Lahat! Pagkabado mo yan! Pagkabado mo yan! Sir! Sige, sandal! Doon! Sandal, sandal! Kapag pinilipit ko ang leg ng mga yan, isusukan nila pati sarili nilang amo. Sir! Hepe! Ihahabol ko lang itong mga na-cover up nating sequence. Kailangan ko to para sa ipina-follow up kong series. Paano si Durano? Hindi ko pa rin nakakalimutan, sir. Top secret natin siya. Pero isusulat ko pa rin yung participation ng karakter ni Karding. Hindi ko ilalabas yung pangalan niya doon para lumabas siyang misteryoso. Kaya tsak na huli ko ang point of interest ng mga readers ko. Ramos! Sir, i-escort mo nga si Miss Padua sa publishing house. Pagkatapos, ibalik mo sa safe house natin, ha? Yes, sir. Thank you, ho, sir. Jessica? Sakay na mga yan! Sige! Durano, Yes, sir. marami pa tayong dapat pag-usapan. Sige. Sakay na. Sa bahay ka na maghapunan. Ilang araw na pong hindi kumakain ng nanay ko. Di na nga po siya nakakatulog na maayos eh. Lagi po siyang umiiyak. Mataas ho ang presyon nyo, kaya kayo napaghihilo. Buwasan nyo yung pag-iisip. Yan ho ang dahilan kung bakit nawawalan kayo ng ganang kumain. Mahina na rin ang pulmo nyo, kaya kayo inuubo. Ipainom nyo to sa kanya tuwing 3 oras. Ako na maghahatid sa inyo at nang mabili ko tuloy itong naireseta nyo kay Aling Carmen. Mabuti pa nga, may naghihintay kasing pasyente sa akin sa klinika eh. Salamat po, Doktor. Sige. Pakiusap lang, Dok. Kung maaari, wala lang ho sanang makakaalam na pinatawag ko kayo at may tiningnan kayong pasyente rito. Huwag kang mag-alala, Verano. Salamat, Dok. Ang sabihin ninyo, papalakpak pati ang tenga ni boss pag nabasa nitong column ko. Aha! Jessica, ano ba nangyari sa'yo? Bigla ka nawala. Oo nga naman, saan ka nag-hibernate? Alam bang alalang-alala si boss sa'yo? Mahabang kwento eh. O, saan ba lakad? Kay May Mayor. mayor, may appointment kami for interview. Puro naman kayo trabaho eh. Samahan niyo muna kay boss, dali. O, tara. Hot item to. Talagang pinipirwisyo ko ng hepeng yan. Di na biro ang ginagawa niya sa akin. Patulan na natin, boss, para mawala sakit ng ulo Talagang mo. kukulit ko siya. Tatapatan ko gusto niya mangyari. Gera kung gera. Boss, para sa inyo. Hello? Mr. Velasquez, Ako nga. Sino to? si Dr. Diaz po. Anong balita? Pilitin niyo hong kumain ng kahit konti, Aling Carmen. Mahirap naman ho yung puro gamot na lang iniinom nyo. Sige na ho. Siya nga naman po, inay. Masarap naman po ang ulam eh. Paano po kayo gagaling at lalakas kung di niyo po lalagyan ng laman yung tiyan niyo? Inay, gusto niyo po subuan ko kayo? Thank you. Sige.
Siguro nyo! Wala kang hayop, anak nung. Tara! Boss, wala si Durano. Ano? Pamilya lang niya nadali. Bitch! Oh, sandali lang mga parts ha. Papalitan ko lang itong mga marurumi kong damit. Sige, okay lang. Dito lang kami. TY! Kapitan? Magandang gabi, Jessica. Sila Cruz, oh. Patay. Inay? Sinabi ko na sa'yo noon, Velasquez. Pag may nakuha akong magandang baraha, hihiritan kita. 5 kabaro ko isinakripisyo ko kapalit ng babaeng yan. Ngayon mo lang inamin na demonyo ka rin katulad ko.
Wala na akong interest kay Durano. Dahil ba sa nakaganti ka na sa pamilya niya? Bilib talaga ako sa'yo. Bilib na bilib ako dahil lahat ng galaw ko alam mo. Iisang likaw ng bituka natin. Ngayon ang tamang panahon para magsanib ng pwersa natin. Paano mo ako makukumbinsi? Nakikinabang ka sa bambugang. Kakalasan ko sila. Maigpit ang pangangailangan ko, Velasquez. 20% lang kinikita ko sa kanila. Pero kung 50-50 ang pag-uusapan natin, babalihin ko mga kawayan para masolo natin lahat ng transaksyon sa Metro Manila. Sadya nilang iniwan ang punyal na ito para sundan ko sila. Binabalaan kita, Durano. Hindi mo maaaring gamitin ang batas sa personal mong paniningil ng pautang. Sarili kong laban ito. Pamilya kong pinatay. Pinatay nila ang mga pulis ko. Kinidnap nila si Jessica. Maaaring patay na rin siya ngayon. Naintindihan mo ba sinasabi ko? Lahat sila responsibilidad ko. Lalong-lalo ka na. Nakataya ang tsapa ko sa buhay mo. Ibabalik mo ako sa Muntinlupa. Kung hinihingi na ng pagkakataon, gagawin ko. Hello? Tarantado ka, Hepe! Hindi ikaw ang gusto ko makausap! Sigurado! Tarantado ka rin, Velasquez. Alam mo ba, hindi ako naniniwala ang masamang damoy mahabang buhay. Darating din ang oras mo. Alam mo, Hepe, hindi bagay sa'yo magpantasya! Sige mo sa Sigurado! Ikaw daw ang gustong makausap. Velasquez, Durano, si Kapitan to. Kung talagang mahal mo si Jessica, tubusin mo siya bago lumubog ang araw. nasan siya? Ikaw lang ang kailangan ko, Durano. Kaya dapat ikaw lang dumating dito. Nasaan si Jessica? Nandito kami sa pantalan ni Velasquez. Dito mismo sa barko niya. Tandaan mo to, Durano. Pag may nakialam na ibang tao dito, goodbye na ang Jessica mo. Macario! Durano! Happy pa rin kita, sir. Pero sa oras na ito, pinaramdam ko. Ako muna ang dapat masunod. Hindi ka dapat lumakad na nag-isa. Wala kang laban sa kanila. Kung may halaga pa ang buhay ko sa inyo, sundan nyo na lang ako sa barko ni Velasquez. Pabayaan niyo siya! Lalo! Sir. Tumawag ka ng backup force. Lalakad tayo ngayon din. Sampid ka lang sa sampayan ko, Kapitan. Hanggat humihinga si Macario Durano, mananatiling laway ang ating usapan! Hindi sa nagmamalinis ako. Pero kung dahil lang sa isang pipitsuging pulis na katulad niya magpapatalsik sa akin sa departamento, malabong mangyari yun. Nasa iyo ang depresya, Kapitan! Alam mo na palang nananagasa ang hayop na yun eh. Sana, sinalvage mo na lang siya nung gabing sinetap mo ang prema para sa kanya. Akalain ka bang makakatakas pa siya ng munti? Huh. Alam kong ako na
ang isusunod niya. Pero hindi ako tanga na katulad ng mga pulis ko na pinatay niya. Garding! Garding!
ko ang dugo mo sa dagat! Kung nagpapakabayani ka, nagkakamali ka ng tinatapakan. Sinira mo ang buhay ko! Pero natuto na ako! Hindi na ako bumubuhay ng kalaban! Tarantado! Ikaw ang tanga! Baka nakakalimutan mo, Durano. Ikaw ang wanted. Kaya wala kang kalaban-laban. At ngayon wala ka pang armas. Ikaw ang pakakain ko sa patling! Karding! Siya na lang makapagbibigay sa'yo ng milagro para makawala ka sa haw ng Paderetrehas. Tapos na ang laban mo, Durano. Tama si Jessica. Matagal na kaming may suspecha na skalawag yan si Kapitan. Sa nangyaring ito, lilitaw na ang totoo sa kaso mo. Sige, dali niyo na yan. Diba dito?